Tagal na yan nakasulat sa Biblia. Kaya lang, nire-remind tayo ng Panginoon eh. Kaya yun ang dahilan kung bakit nagsiserve tayo kay Lord. Amen? Dahil may mga promises siya. Kaya, ang promises ng Panginoon, gagawin niya yan. Kaya ngayon, kinalalahanan tayo ng Panginoon dahil yan ang kasagutan sa lahat ng ating mga kailangan. Kasagutan ng ating mga hinaharap sa buhay ngayon. Yung mga promises ng Diyos. Kaya kung walang promises ang Diyos, walang Diyos. Amen? Kung hindi tayo namumuhay sa promises ng Diyos, walang Diyos sa buhay natin. Kapag walang Diyos sa buhay natin, walang pag-asa. Amen? Okay, tanong ko lang sa inyo. Kapag mayroon kayong sakit, anong promise ng Panginoon? Yan. Ikaw ay gagaling. Saan natin makikita yan? Anong verse? Isaiah chapter 53 verse 5. Anong sinabi niya doon? Sa latay ng kanyang mga sugat nang siya ay nagbayubay sa krus ng Kalbaryo, tayo daw ay nagsisikagaling na. Amen. Kaya, ang sakit o karamdaman, hindi yan galing sa Diyos dahil yan sa ating mga kasalanan. Kaya tayo nakakasakit, kaya tayo naghihirap. Kaya ang sakit at kahirapan sa buhay natin, hindi rin galing sa Diyos at hindi dahil yan sa maliit ang sahod, kundi dahil sa kasalanan. Kaya yung mga promises ng Panginoon, pagdating ng may sakit ka, alalahanin mo yung promise ng Panginoon. Dahil nalilingkod kayo sa mga tunay na mananampalataya, mangyayari yan. Tinutugon ng Diyos yung mga tunay na mananampalataya. Kaya yung ating paglilingkod sa Diyos, hindi lang yung dalo ka ngayon, sunod hindi. Pero sabi nga ni Sister Mericon, kapag masagana sa buhay, amin po ba, hindi lang yung nagpupuri ka sa Diyos kapag masagana ka sa buhay. Kundi maging may problema man, ano naman sitwasyon sa buhay, patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi ang mga pagsubok sa buhay, ano yan eh? Yaman yun eh. Amen po ba? Kayamanan yun. Dahil sa Santiago, chapter 1, verse, ano yan? 4, na kapag may pagsubok, ay masaya daw tayo dahil yan ay yun yung daan ng ating kasaganahan. Pagkatapos ng pagsubok, ay yun po yung challenge, pagkatapos nun ay pagpapala. At saka yung mga pagsubok katulad nitong COVID-19, hindi naman itong destiny natin eh. Amin po ba? Yan. Ano vaccine na ito sa buhay natin, kaya hindi ito magtatagal. Kaya tuloy-tuloy na po tayo sa ating takbuhin. Kaya hindi ito yung destiny natin. Sa oras na ito, ay sino nangailangan ng kagalingan? Hindi na kasi kagalingan kailangan natin kay Lord eh. At kapag tayo naman ay lumapit sa Diyos, buo ang tiwala natin sa Panginoon. Pag sinasabing buo, 100% huwag tayo magduda sa Kanya. Amen? Huwag tayo magduda. At yung sinasabing, Lord, mag-serve ako sa iyo, Lord. Ano ba? Kailangan tuparin po natin yun, hindi yung bukang bibig lang natin, kundi kailangan isagawa kasi diyan tayo nakasala eh. Amen? Ayan, diyan tayo nakasala, pangako ka ng pangako sa Diyos, hindi mo naman ginagawa. Ayan, kailangan kung ano yung lumalabas, kung may lumalabas man sa bibig natin, nangako man tayo sa Diyos, ipangawatan natin yung kanyang pangako dahil ang Diyos ay ang gagawin niya yun yung mga pangako sa atin kapag tayo sumunod. Kaya sa kagalingan naman, sa kagalingan, sa Santiago chapter 5, verse 14, sabi niya kapag mayroon daw tayong sakit, ay ipatawag ay yung matatanda ng iglesia. Yung matatanda kasi tinutukoy doon, hindi dahil sa matagal ka na sa church. Hindi dahil sa may edad ka na, kundi dahil sa ikaw ay anointed. Amen po ba? Kung kahit na mag-pray ka ng pray kung hindi ka naman sumusunod, hindi ka naman nanalig sa Panginoon, pag walang presensya ng Diyos sa buhay mo, hindi mo maranasan. Ano po ba? Ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan anointed ka at ikaw din sabi ng Panginoon kapag ikaw ay humiling sa Panginoon sa Marcos chapter 11 verse 25, kahit kasing liit lang o kasing liit lang ng butil ng mustasa, kapag sinabi mo sa bundok na yan na aalis, ilipat doon sa dagat yun. Kaya pag sinasabi natin umalis yung bundok na yung tinutukoy doon ay mga sama ng loob, galit. Kaya nga, dahil sa mga galit mo ay nagresulta yun ng kahirapan o sakit at karamdaman. Kaya pag sinasabi natin umalis, ang sakit na yan,
Kahit ano pang sakit, kahit napuntok pa dyan sa buhay mo, aalis na yun na hindi ka nagkalinlangan. Amen? Kaya pag humingi tayo kay Lord, hindi lang humiling ka na nanalangin ka sa Panginoon, kundi ang puso mo talagang buo na nagtitiwala ka sa Diyos na pwede kang tutugunin. Amen? Amen. Kaya sabi niya din doon sa Santiago, kapag tayo naman daw lumapit sa Diyos, magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo, tsaka hindi lang yung sisi tayo ng sisi. Ano po ba? Humingi tayo ng tulong sa Diyos na hindi na tayo paulit-ulit. Kasi ang kasalanan yung pumasama sa atin. Amen? Amen. At saka magpapatawad po tayo sa ating kapwa, sa mga tao na masakit sa atin. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin natin maranasan yung kagalingan. Kaya kapag tayo humiling sa Diyos, release faith mo, willing ka Lord, ano man yung pagawa mo sa ating Lord, ready akong sumunod. Amen? Yun yung naman yung base doon sa pagsunod natin yung katugunan ng Panginoon. Yung kanyang pagpapala. Okay? At iniyan ko bawat isa na tayo tumayo. Kung sino man yung gustong may kahilingan sa oras na ito, hawak ko rin yung langis, nagsasabi ng Diyos, kahira ng langis yung may sakit, yung may karamdaman. At siya'y gagaling. Hindi siya gagaling dahil pinahiram ka ng langis, kundi dahil sa iyo, pananalig sa Diyos. Amen? Dahil sa iyong faith, at dahil sa iyong faith, nakasunod ka sa nais ng Panginoon. Okay? Bibigyan ko kayo ng konting, mayroon bang kailangan dito ngayon? Sige po, at yung gusto, lumapit. Pero bibigyan ko muna kayo ng konting minuto, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at magpasyasa tayo sa ating Diyos na kung mayroon mga tao na nakakasakit sa atin, hindi natin napapatawad, bigay natin sa Diyos. I-ano niya sa Panginoon. Bibigyan ko kayo ng konting minuto. Ora ba sikararasyan darabara. Ora bara. Kaya rarararararara. Siyanda bara. Puro bara. We praise you, Lord. We worship you, Panginoon. Lord, ang araw na ito, Lord God, na-remind mo kami, Lord, sa mga pangako mo, Panginoon. Lord, lahat kami, Panginoon, mayroong pangailangan sa iyo, Diyos. Hindi lamang mga sakit, Panginoon. Lord, sa hallelujah. Kailangan namin, Lord, sa aming mga pamilya, sa aming mga anak, Lord. Lord, ikaw lamang, O Diyos, Lord, ang aming malapitan. Dahil ikaw, Lord, ang ang aming kasiguraduhan, Lord, sa sagutan ng aming mga kahilingan. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang pinin natin, Lord, salamat sa kapatawaran. Salamat, Lord, na pinapatawad ko na rin, Panginoon, ang mga nagkakasakit sa akin, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kitang tinatanggap sa aking puso bilang aking Panginoon, tagapagligtas, manggagamot, at hari ng aking buhay. Ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Kaya humingi na kayo ng kapatawaran ng Diyos. Sabi niya, kapag tayo humingi ng kapatawaran at ang kapatawad tayo, kasama na yung kagalingan niya. Amen? Believe. At kailan ko lang kayo ng langis ang gustong humiling, pagkapahid ko ng langis, receive. Magaling na.